may ipagkakaila na ang Pilipinas ay tahanan ng iba't ibang talento at maging sa larangan ng palakasan. At sa mga international sports competitions, patuloy na rin nakikilala ang bansa sa pag-arangkada ng mga Pilipinong atleta. Isa na rito ang figure skating. Ngayong gabi, samahan niyo kaming kilalanin ang international figure skater na si Denz Jovel Salcines at alamin ang kwento sa likod ng kanyang bawat tagumpay at malaking pagbabago sa kanyang buhay. Magandang gabi, ako po si Carla Lazardo at ito ang Personage. Mga karanasan na kapupulutan, mahalagang aral sa tinak na daan, kwento ng tagumpay at mga inspirasyon, hango sa buhay at muling pagbangon, pinalakas, pinatatag ang kalooban, natutong lumipad, natutong lumaban, mga katangi-tanging Pilipino, iba't ibang istorya at pagkatao, alamin kung paano at kung sino-sino, kilalanin bawat isa sa likod ng bawat kwento. Sa isang tropikal na bansa katulad ng Pilipinas, sino nga bang mag-aakalang uusbong ang sport na figure skating? Taong 1992 nang unang itinayo ang isang skating rink dito sa Pilipinas. At sa panahong ngayon, unti-unting nakilala ito, nagbukas din ng daan sa bansa upang makadiskubre ng mga bagong atleta na maaaring lumahok sa mga kompetisyon ng naturang sport. Nagsimula ang pagkahilig ng mga Pilipino sa ice skating nang binuksan sa publiko ang kauna-unahang skating rink sa bansa. At yan ay matatagpuan dito sa Mandaluyong City. Bagamat hindi na ito ang orihinal na istrukturang itinayo. Dito, unti-unting nadiskubre ang kakayahang sumabak ng mga Pilipino sa sport na kung tawagin ay figure skating. Ngunit bukod kasi sa pagiging sport nito, nagkakaroon ng oportunidad ang buong pamilya na makapag-bonding. Dahil mapabata, matanda, pwedeng-pwede sa sport na ito. I want to try different things. I want to try things that would enhance my skills, things that would let me explore myself. So with ice skating, I think it's a perfect fit for me. Isa si Denz Jovel Salcines sa mga maagang nahilig sa figure skating. 6 na taong gulang noon si Denz nang nagsimula siyang tumapak sa skating rink. 6 years old ka pa lang nang nagsimula ka mag-figure skating. What made you decide to go into the sport? I started ice skating when I was 6 years old. And the people who pushed me to do ice skating are my cousins. But then they left na. They went to the States. Then they still encouraged me to do ice skating. So yeah, I continued ice skating. So it was a family thing at the start. That's our family bonding every Sunday in SM South Mall. I started kasi in SM South Mall, then transferred into Mega Mall, then Mall of Asia. Ang kanyang mga pinsan ang naging halimbawa para kay Denz upang pasukin ang naturang sport. At sa mga skating rink na ito, sila ay nagsasama-sama at nagbobonding. At unti-unting napamahal kay Denz ang figure skating. Ayon sa kanya, tuwing dumarating ang bakasyon, palagi siyang nasa mga skating rinks para mag-ensayo. When you were still training, gaano katagal yung mga training sessions mo? Usually it takes like actually half a day. Kasi before, pag summer, I'm in the rink na ng around afternoon, like after lunch, 1. Then I'll end up until 12. Kasi there's this practice at night na walang other skater, only yung talagang skaters who compete, not the skaters who are just skating for fun. At sino ang mag-aakalang ang pagkahilig niya rito ang nagbukas pala sa panibagong oportunidad para sa kanya, ang pagsabak sa mga kompetisyon ng naturang palakasan. Sa pagbabalik ng Personage. Only child ka, so you get all the attention of your parents. Gaano sila ka-supportive sa figure skating? My parents are very supportive. As in, lahat binibigay nila when it comes to my ice skating career.
Sa murang edad, nagkaroon ng interes si Den sa sport na figure skating. Ngunit sino mag-aakalang ang pagkahilig ni Den sa sport na ito ang magdadala pala sa kanya sa mga kompetisyon. Taong 2003 nang una siyang sumali sa competition ng figure skating. At hindi kalaunan ay nagbukas din ng pinto sa kanya sa ibang bansa upang lumahok sa naturang palakasan. Nagsunod-sunod ang pagsali ni Den sa mga figure skating competitions. At sa edad ng 8 taon, napamalas niya ang kanyang galing sa Skate Manila at Skate Asia Nationals. Ilan lamang ito sa mga paligsahan na mas humubog sa kanyang kakayahan at nagbigay sa kanya ng karagdagang kaalaman sa karanasan sa figure skating. Kaya naman, puspusan ang ginawang pag-iensayo ni Dens, halos 4 na oras siya kung bumisita sa skating rink upang mag-practice. Sometimes naman 4 hours. Pero when it comes to training itself, as in coaching, until 1 hour. Like 1 hour. Maximum 1 hour. Dahil na rin sa kanyang pagpupursige sa naturang sport, labis din ang pagsusuportang ipinakita ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang mga magulang. Ayon kay Dens, maging ang kanyang ina ang sumasama sa kanya sa mga practice at sa mga competitions. Only child ka, so you get all the attention of your parents. Gaano sila ka-supportive sa sa figure skating? My parents are very supportive. As in, lahat binibigay nila when it comes to my ice skating career. My mom, siya talaga yung sumasama sa akin whenever I have competitions out of the country. And my dad, he supports me mentally. Parang siya yung nag-aano sa akin, nag-encourage na kaya mo yan, siya yung nagpupush. Pero when it comes to like going with me in the rink, it's my mom talaga. So yeah, very supportive sila as in. Ngunit gaya ng nagsisimula, hindi rin naiwasang natalo si Den sa mga kompetisyong katulad nito. Sa kabila nito, marami pa ring patuloy na nagbibigay at nagpapakita ng pagsuporta sa kanya. Isa na rito ang matalik na kaibigan ni Dens na si Joshua Orsos. Kwento ni Joshua, sa tuwing sumasabak si Dens sa figure skating, palagi raw siyang pumupunta upang manood at mag-cheer para sa kanya. Paano mo pa ipinapakita yung suporta mo kay Dens? I guess, just like being there for her, lalo na, kasi pag nasa competition ka, kinakabahan ka, ganyan. Even before or after ka mag-program, kakabahan ka pa rin kasi you're waiting for the results. Ayun, I was always there for her kahit na minsan siya nagko-compete, ako hindi. Pupunta pa rin ako, papanoorin ko pa rin siya. Mga ganun lang. Sa katunayan, si Dens din ang nagturo kay Joshua ng iba't ibang estilo sa figure skating. Dahilan upang mapasali rin siya sa mga kompetisyon. Ibinahagi rin ni Joshua kung sino si Dens bilang isang kaibigan. Dens was really approachable. She was very humble and very friendly. Dens very bubbly. Sobrang bait. She's always there for you. Tapos, sobrang supportive niya. Kahit anong gawin mo, hindi siya yung type of friend na, no, don't do this, ganyan, mga pangit, ganyan, no. Pero, she's like, parang, alam mo yun, laging, sige na, kaya mo yan, go lang ng go, ganyan. Pero nung nag-start kayo, like, was it like, wala lang, I just wanna skate? Or did you really go in here na you wanna compete? Ice Princess, go figure ng movies. Oh. Ako with my cousins kasi diba, Yeah. skate sila. Then they asked me na i-continue ko daw. So sabi ko, yes. Since nag-enjoy din ako, syempre, bata pa din, only child. Yeah. Kausap. So, I'd rather be in the skating rink. Yeah. Ano pa yan? Yeah. Actually, it's so weird nga kasi if you're gonna go to the gym, parang you feel so lazy. Tapos syempre, hindi ka na mag-lose weight. Pero here, naman sa skating, mag-skate ka, nag-enjoy ka at the same time, you lose weight. I think that will inspire people to skate. Yeah. Actually, it's also good exercise. Kasi you don't really think of skating as a weight loss diba, option. It's not so much. Pero it's gonna be hard din for yung para sa mga chubby na talaga mag-skate. Kasi may mag-balance. Yeah. So, feeling ko pang petit-petit din na. Oo. Pero nag-start ako super chubby. Well, ako din naman. Pero hindi ko napapansin na nag-lose weight ako. So, ang bigla na lang, wow, so sexy. Yeah, feeling ko is good for mga bata. Yeah, pero pag matanda na, hindi na rin siya. Mahirapan. Yeah, kasi nakakatakot na hulog baka Yeah. magkaya na. And then, tsaka parang, hindi ka naman pwede like mag-skate if you don't know how. Ever since nag-start yung kay Michael, na nakilala nga siya, parang sobrang dami na nag-skate. Yeah. Parang dun na emphasize yung skating as a sport in the Philippines. Pero before kasi parang wala masyado. Hey, like, super hard.
You wanna go in the middle? No! Bukod sa mga kaibigan at pamilya, ang mga katulad ni Dance na sinasabak sa mga kompetisyon ay nakakakuha rin ng suporta sa mga private organization na naglalayong tulungan ang mga Filipino athletes na magpatuloy maging sa international arena. Ayon kay Alvin Beltran, Branch Manager for Operations ng SMLEI ng Mega Mall, taon-taon ay naglalatag sila ng mga programa pagdating sa figure skating. We have programs like Summer Skates, Summer Skates Manila, wherein dito sumasali yung mga bata. So nakikita kaagad ng mga judges and even the coaches and even SM management itself kung sino yung meron talagang talent for ice skating. So for this siyempre pag may mga may mga premyo at dito natin nakikita talaga kung sino yung may talent at dito natin dinidevelop yung mga bata. Dito tayo nag-start. At doon nangyayari yung pagmo-mold ng talent ng mga bata. Libre rin daw na pinapagamit ang kanilang mga skating rinks sa mga atleta na lalahok sa iba't ibang figure skating competitions. Well, in fact, what we did with Michael Martinez, we support him with of course we have the financials, and of course we tried everything that we can in terms of financials and the usage of our skating rink for him practice his talent. So that's what SM Cinema did for Mr. Michael Martinez. And of course, if we saw something from other talents, we do support the talents as well. Ilan lamang sa mga tanyag na figure skaters na sinusuportahan ng SM ay sina Michael Christian Martinez na noong nakaraang Winter Olympics ay ang nag-iisang Pilipinong atleta ng bansa upang magpakita ng galing sa naturang sport. Marami na rin akong na-feature ng mga figure skaters na taas noong iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas sa mga international competitions. Ito ay sina Dayan Panlilio at Sofia Guidote. Mga bata pa lamang, pero gumagawa na ng pangalan sa sport na figure skating. Kagaya nila, marami na ring international competitions ang nasalihan ni Dance. Nalibot na niya ang ilan sa mga bansa dito sa Timog Silangang Asya upang lumaban. Ilan lamang dito ay sa Bangkok, Shenzhen, China at sa Singapore. Sa pagbabalik ng personage. When I was in grade school, I have a tutor that will help me to cope up with my studies talaga. So, yun, I have tutor every night after school. Then, if the next day I don't have homeworks, I'll go to skating. Na 10 taon ang pagsali niya sa mga paligsahan sa figure skating, hindi pa rin nawala sa isipan niya at ng kanyang mga magulang ang pagkakaroon ng bachelor's degree o diploma. Kaya, kinailangan munang tumigil ni Dance upang tumutok sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa kursong Communication Arts at makapagtapos. Matapos nga ng ilang taon ng kanyang pagsali sa mga kompetisyon ng naturang sport, kinailangan niyang magpatuloy sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Mahalaga pa rin para sa kanya at sa kanyang pamilya ang makapagtapos. Patunay na rito ay noong nasa figure skating pa si Dance ay meron itong tutor na gumagabay sa kanya sa bawat aralin. How did you manage to balance your studies and training? Actually, when I was in grade school, I have a tutor that will help me to cope up with my studies talaga. So, yun, I have tutor every night after school. Then, if the next day I don't have homeworks, I'll go to skating. Ayon sa kanyang ina na si Daisy Salcines, prioridad talaga nila ang makapagtapos si Dance sa kolehiyo at dagdag pa niya. Patuloy silang sumusuporta kay Dance sa kahit na anong gagawin nito na sa tingin nilang makakabuti sa kanya. Only child siya, so I'm sure 100% talaga yung support ninyo. So, since naging student-athlete siya, ngayon magiging artista na, how are you showing your support? Support sa pag-aartista niya. Actually, ang priority namin talaga is studies niya. Kasi plan pa niya mag-masteral sa London. So,
kamot may kung anong patutunguhan talaga. So ano pa yung pinapangarap niyo para kay Dance? Actually, ang ano lang naman namin talaga sa kanya is yung makatapos siya ng pag-aaral, which is graduate na siya. And then, kung anong gusto niya in the future, bahala na siya. Nandito lang kami para mag-support sa kanya. Maybe next year, dapat siya na hawak ng Business namin. Pero hindi ko alam na papasok siya sa ganito, kaya nasyak ako. Pero ikaw, alam mo. Alam ko. Kasi sometimes pag umaalis siya, hindi ko naman alam kung saan sila napunta. Sabi nila sa akin, may punta lang about sa friend, family friend. Ganun. Tapos may movie na pala. Sa pagbabalik ng personage. So, yun. I watch films na talagang nakaka-boost din ng yung parang maiyak ako, ganun. And at the same time, I seek advice from my mentors din. Ngunit likas yata talaga kay Dance ang maging abala sa maraming bagay. Sa gitna kasi ng kanyang pag-aaral, pinasok na rin niya ang mundo ng entertainment o pag-aartista sa pamamagitan ng pagsali sa mga commercial at pag-extra sa mga programa sa telebisyon at pelikula. Pinagpatuloy nga ni Dance ang kanyang pag-aaral sa University of Santo Tomas sa kursong Communication Arts. At habang busy siya sa buhay estudyante, pinasok na rin niya ang mundo ng telebisyon at pelikula. Ilan lamang rito ay ang Mamarazzi, kung saan gumanap siya bilang double ni Andy Eigenman bilang isang skater noong taong 2010. Ngayong taon, isang pelikula ang pagbibidahan ni Dance. Gagampanan niya ang role bilang batang Lara Kigaman. Aside from being an athlete, marami ka rin ibang ginagawa, nag-acting workshop ka rin, and now you're going into the world of acting. So you have a movie called Butanding. Can you tell us a little bit about that? So the main gist lang about Butanding is, it's about, the lead character is Miss Lara Kigaman, and my role there is the young Lara. So the story is about a girl na iniwan ng mommy just to work abroad. So since iniwan siya ng mom niya, syempre bata pa siya, nagwo-wonder siya, bakit ako iniwan? Bakit di ako binabalikan? So because of that, nagkaroon siya ng galit sa mom niya. So that's the main reason. Then yung dad naman niya, parang since wala din wife, parang nagloko-loko, laging lasing. So hindi niya alam yung gagawin niya. So it's more about her talaga. Dahil nga sa gusto rin ni Dance ang industriya ng pagpepelikula, sumali siya sa iba't ibang workshops kung saan siya ay nakitaan ng talento sa pag-arte. Tell us about how you got the role. Because kasi before, I've joined a lot of workshop, then Star Magic, at the same time kay Direk Ed Palmos, and now kay Tito Oji. So probably, nag-start siya kay Direk Ed. Siguro nakitaan din niya ako ng skills. Pero yeah, it's because of Direk Ed and of course my handler din. Marami rin ang mga preparasyong ginagawa ni Dance para sa naturang pelikula. So ano yung mga preparations na ginawa mo para sa role na to? Preparations. I just watch videos na yung talagang galit. Kasi it's more of galit talaga eh. Galit, then iyak. Kasi iniwanan ako ng mommy ko at an early age. So yun, I watch films na talagang nakaka-boost din ng yung parang maiyak ako, ganun. And at the same time, I seek advice from my mentors din. At ang lahat ng ito ay dahil na rin sa mga natutunan niya bilang isang atleta. Sa pagnanais niya sa bawat hakbang ng kanyang ginagawa, hindi rin naging mahirap para kay Dance ang mag-cope up sa mga ito. So how has been the adjustment phase na from an athlete, ngayon artista na? How has it been so far? It's okay lang naman kasi in skating, it taught me a lot, as in like acceptance, discipline, cooperation, and competitive. So, in acting naman, syempre discipline din on paano mo iti-take yung role mo. At the same time, cooperation din. Cooperate ka with your director, makinig ka kung ano sasabihin nila. So,
kung ano yung sabihin nila, yun din yung gagawin ko. So, it's give and take. Kung ano yung tinuro nila, yun yung gagawin ko. At ngayon, isang malaking hakbang na naman ang gagawin ni Denz. Ngunit, ang lahat ng ito'y inaalay niya sa Panginoon. And now, as you move on to a new chapter of your life, ano pa ba yung mga goals mo? Kasi right now, I just finished in college. So, graduated from UST ng Communication Arts. And right now, I'm taking review classes because I'm planning to study marketing naman as my master's degree abroad. Probably in London. So, yeah. And now, if there's an opportunity that will come, I'll be happily accept it. Kasi, you don't know naman. I'm just gonna go with the flow. Let's see what happens. I don't know what God's plan pa. So, yeah. It depends on God. Good attitude, no? Yeah, it depends on God. Yeah, if it's meant to be, it'll be. Yeah. If it's God will, then go. Meron ding payo si Denz sa mga katulad niyang patuloy na nangangarap at nagsusumikap na makamit ang kanilang mga natatanging pangarap. I-pursue nyo lang kung ano yung talagang gusto nyo. Pero don't let that hobby, kasi sports is for fun and at the same time, it's for yourself din para ma-exercise ka. Pero one thing is important is yung study talaga. You have to focus on your studies kasi study will help you as a person. It will enhance your knowledge. It will help you explore yourself. Not all the time you will win talaga. And if natalo ka, you have to accept it, 'di ba? Dapat marunong ka mag-move on and good sportsmanship. Bata man siya nang una niyang matiyak ang larangang kanyang tatakakin, hindi pa rin ito naging hadlang upang maipakita niya sa kanyang pamilya at sa buong mundo ang kanyang galing sa figure skating. Tumigil man siya sa sport na ito, patuloy pa rin siyang gumagawa ng paraan upang makapagbigay ng inspirasyon at magandang halimbawa para sa mga kabataang katulad niya. Hanggang sa muli itong programa naghahatid ng mga kwento ng tagumpay, inspirasyon at pagbangon. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage.